naman yung pinaka hindi mo makakalimutang experience dito sa Australia? It can be good or bad. Ngayon talagang hindi mo siya makakalimutan. Maganda yung experience dito sa Australia eh. Yung pinaka hindi ko malilimutan, yung adjustments lang. Paano mag-adjust ng hot and cold water pag maligo. Yun lang. So hindi ka na problema sa pera? Oh, yun, andun tayo yung poproblemahin mo yung pera. Yung sa una kasi, binibigyan ako ng allowance nung organizations na yon ng tinatawag na lang stipend for a week, so $700. Yung panggastos ko kung anong gusto kong bilhin. Pero yung sa student na, stressful kung saan ka kukuha ng pambayad, lalo na pag bultuhan. Maganda naman sa akin kasi, yung organizations na yon, inabsorb ako as an employee. Tapos binibigyan ako ng magandang shifts, especially Saturday and Sunday. Malaki yung nakita ko, which hindi rin sapat para magbayad dun sa tuition. Dun yung personal expenses mo kasi meron kang bibilhin, mga uniforms, meron pang insurance, yung mga phone bills. Siguro, mali yung pag-manage ko ng pera. Parang nakikita mo may pera ka, kaya mong bilhin lang, so natitempt ka mag-buy. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, may mga babaguhin ka ba sa mga naging desisyon mo o mga moves mo no mga first few years mo dito sa Australia? Siguro wala naman akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko. Yun nga lang, ang una-una sigurong babaguhin is yung paano ko i-handle yung finances. Siguro dapat na mas nag-ipon ako yung pagbayad ng tuition kailangan. Pero sa akin naman, sa awa ng Diyos, lahat naman binibigay. May mga taong nakikilala na sumusuporta, mga talagang nagpapautang. Ayun, isa din, nahihiya tayong mangutang pero kailangan maging practical, di ba? Kung mangutang, okay lang, pero dapat bayaran din naman. Siguro, as an international student, kailangan talaga magtipid. Tigilan natin yung convert ng kinita natin into peso. Wala naman tayo sa Pilipinas. Hindi naman natin ginagastos sa Pilipinas. Dito din naman natin ginagastos. How has moving to Australia changed your life? Well, yung sa Pilipinas, kahit malaki na yung sahod mo dun sa BPO industry, yung tipong hindi mo mabibili yung gusto mo, paano nabago yung buhay ko? Kasi man ako yumaman eh. Siguro, thinking mo na lang. At makikumpare mo talaga na yung may mga good side na dapat mong kunin dito at yung mga ugali na sa Pilipinas na dapat hindi dalhin at hindi i-apply dito. Kuya Mel, ano naman na yung buhay natin ngayon dito sa Australia? Buhay natin ngayon sa Australia, from volunteer to international student to permanent resident and then citizen. Isa na rin tayong nurse dito sa Australia. Kuya Mel, marami nagtatanong, single ka daw ba? Double ako. Di nga. Kataw mo na to. Ano naman yung mga advice na pwede mong ibigay sa mga aspiring immigrants o sa mga new immigrants na nagsisimula pa lang dito sa Australia? Dapat maging handa. Dapat meron kayong support system. Kasi anytime na may problema, nakaka-stress talaga. Maraming backup na pera. Tsaka dapat maging matatag lang. Tingin mo sa ngayon, worth it pa ba na mag-international student dito sa Australia? Para sa akin, it is worth it pa. Pero with the changes nga, yung sinasabi niyo sa visa, i-assess nyo lang kung kakayanin nyo. Piliin nyo lang dapat yung mga course na dapat magli-lead sa pathway. Hindi yung palipat-lipat, long run, kaka-stress na maging student visa. Kasi hindi mo alam kung mangyayari sa'yo anytime. Diba? Wala kang security. Parati ka lang student visa. Hindi mo pinag-aralan yung course na binigay sa'yo, basta lang na sinabi sa'yo, eto, pwede kang makapag-ansarya. Pero do your own research din. Diba?